Isang dolphin ang stranded ngayon malapit sa isang pampang sa Coron, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard at lokal na pamahalaan ng Coron, masyado kasing mababaw ngayon ang Balakid Bay kung saan naispatan ang halos 30 bottlenose dolphin. Kaya ang mga dolphin nanghihina na sa kakalangoy. Ang iba namatay na. Nagtutulungan ngayon ang Coast Guard at lokal na pamahalaan para mailigtas ang mga natitira pang dolphin. Isang nanghihinang dolphin naman ang napadpad sa isang ilog sa Bacnotan, La Union. Sinubukan itong ibalik sa dagat ng nakakitang mangingisda kahapon pero bumabalik ito sa pampang. Nang suriin ng mga taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, napag-alamang isa itong spinner dolphin na kabilang sa mga endangered species. Inaalalayan ito ng mga mangingisda hanggang sa laot. Hinala ng BFAR ay may sakit ang dolphin o di kaya naligaw matapos mahiwalay sa grupo nito. Habang umiinit ang kontrobersya sa pagtatalaga ng susunod na punong maestrado o Chief Justice sa Korte Suprema, hinikayat ng Asia Pacific Bar Association ng lahat na maging mahinahon at sundin ang batas. Ayon sa Pangulo ng naturang grupo na si Atty. Roberto Rafael Lucila, hindi dapat sirain ang institusyon na nagtataglay ng pinakamalataas na kapangyarihan sa hudikatura o yung tinatawag na judicial power. Normal daw para sa isang presidente ng bansa na magtalaga ng kanyang kaalyado bilang Chief Justice. Pero hindi naman daw garantiya yan na makakasundo sila sa lahat ng mga kaso sa hinaharap. Independent o malayo naman daw ang mga hukom, hindi lang sa isa't isa, kundi sa iba pang mga sangay ng gobyerno. Sa halip na magprotesta, ang sabi ni Atty. Lucila, dapat kilatisin ng publiko ang mga nominado ng Judicial and Bar Council at magsampa ng karampatang kaso kung meron silang pagtutong. Tonight, award for broadcasting is presented to Emil Sumangil. Pinarangalan ng Night of Broadcasting Award si GMA News reporter Emil Sumangil ng kanyang alma mater. Ang Kolehiyo de San Juan de Tran, ibinibigay ang parangal sa natatanging alumni na nagtagumpay sa kanya-kanyang larangan. Lubos na nagpapasalamat si Sumangil sa pagkilalang natanggap. Ito ay patuloy na magiging daan para patuloy na mag-alab ang aking damdamin bilang isang mamahayag na gampanan ng ating tungkulin na ipabatid sa mga Pilipino ang tunay na istorya at katotohanan sa bawat isyong bumabalot sa ating lipunan. At isa po sa mga agam-agam din sa mga panahon ngayon ay posibleng pagkakaroon ng tinatawag na failure of elections. Pinangangambahan din ang tinatawag na political vacuum o kawalan ng mamumuno sa ating bansa. May naisip na solusyon si Senador Rodolfo Biazon at yan ay ang pagtatalaga ng tinatawag na caretaker government. Nakatutok si Ruth Cabal. Sineseryoso ni Senador Rodolfo Biazon ang posibilidad na magkaroon ng failure of elections kaya paniwala niya dapat itong paghandaan. Maghahain daw siya sa Senado ng panukalang Caretaker Government Act. Sa ilalim ng saligang batas, tumatakbo ang line of succession mula Presidente, Vice Presidente, Senate President at House Speaker. May nagsasabing panglima dito ang Chief Justice ng Korte Suprema pero walang ganitong nakasaad sa 1987 Constitution. Base sa draft ng bill ni Biazon, sakaling magkaroon ng failure of elections at mabakante ang line of succession, magko-convene ang Kongreso para bumoto ng acting president at acting vice president. This increases the fear and uncertainties in the minds of our people. And I think the only antidote to this is to propose contingency measures. Si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel naniniwalang bago pa man tignan ng isang caretaker government, dapat maresolba ang issue sa liderato sa sariling bakuran nila. Dapat daw maghalal muna ng bagong Senate President tulad ng nauna ng panawagan ni Senator Edgardo Angara. Nagbabala kasi si Angara na kung hindi paghahandaan ang posibleng political vacuum bunsod ng failure of elections, baka ang militar ang pumosisyon para maiwasan ang kaguluhan sa bansa. Re-election ni si Senate President Juan Ponce Enrile sa ilalim ng Partido ng Masang Pilipino at magtatapos ang kanyang termino sa June 30. Is more of an authoritarian presiding officer than a unifier of the Senate. Nagsabi na si Enrile na kung magkaroon man ng failure of elections, siya mismo magpapatawag sa mga kapwa niya senador para magbotohan para sa bagong Senate President. Sabi ng Institute for Political Reforms o IPER, bagamat nariyan palagi ang posibilidad ng failure of elections tuwing may halalan, hindi pa raw ito nangyayari sa buong bansa. Karaniwan failure of elections lang sa mga presinto o bayan. Kaya duda raw ang IPER sa motibo ng mga taong nagpapakalat ng ganitong senaryo. Kung meron mang katiwala mangyari, it will be yung dayan. Psychological thing yan takutin mo yung tao sa ibang i-distract mo patungo sa ibang issue habang quietly ginagawa mo ito.
Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, Congressman Mikey Arroyo at Brother Mike Velarde ng El Shaddai, pambato ng kanya-kanyang party list group. At silipin ang dance rehearsal ng Party Pilipinas sa pangunguna ng international choreographer na si Fusion. Walang patid na pagtutok